Isang mapagpalang araw sa ating lahat, lalo tigit sa ating kagalang-galang na panelists at sa aming guro sa pananaliksik. Bago namin umpisahan ang presentasyon, hayaan niyo munang ipakilala ko ang bawat mananaliksik sa aking grupo. Ang mga mananaliksik ay binubuo ni na Jaira Rosel A. Andaya, Liana Angeline G. Espedido, Jillian D. Gabo, Erin Rodge B. Garcia, Patrick J. J. Laurel, Joel Elisa S. Martinez, Micaela B. Miguel, at Tyron Luigi C. Rebosura. Kami ang pangkat-una sa asignaturang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Ang pananaliksik na ito ay pinamagatang epekto sa pagtanggilik ng pelikulang Banyaga kaysa sa pelikulang Pilipino ng mga mag-aaral ng Kabuyao Institute of Technology. Kaligiran ng pag-aaral. Sa paglipas ng panahon, marami na ang nagbago. Kaya na lang sa pelikula. Sa panahon ngayon, mas tinatangkilik na ng mga Pilipino ang pelikulang Banyaga kaysa sa pelikulang Pilipino. Ngunit hindi naman ganito noon. Noong taong 70s, 80s, kahit pa itim at puti lang ang kulay ng telebisyon noon, ang mga Pilipino ay higit na mas tinatangkilik ang ating sariling pelikula noon. Ngunit ngayon ay nagbago na. Dahil siguro sa estilo, kulay, tema, or plot ng mga pelikulang Banyaga, gaya na lang ng K-drama. Ngunit, iniba na ito ngayon. Sa pamagitan ng pag-iba ng estilo ng mga pelikulang Pilipino ngayon, para ito'y manumbalik at matangkilik ulit ng mga Pilipino, dahil may nangyari noon sa mga pelikulang handog ng Metro Manila Film Festival na ang pelikulang Pilipino noon ay higit na mas bumagsak at mas tinangkilik pa ang pelikulang Banyaga or foreign films. At ang layunin ng pag-aaral ng pananaliksik na ito upang alamin ang epekto ng dahilan ng pagtangkilik ng banyagang pelikula kaysa sa pelikulang Pilipino. Pangalawa, malaman ang basehan ng pagtangkilik ay ang kulturang ginagampanan ng bansang pinagmulan ng pelikula. Pangatlo, upang madiskubre ang kaugnayan ng mga salik na nagdudulot ng epekto sa pagtangkilik ng banyagang pelikula kaysa sa pelikulang Pilipino. Pang-apat, para matukoy ang mga signipikong kaugnayan ng pagtangkilik ng pelikulang Banyaga kaysa sa pelikulang Pilipino. At ang panghuli ay malaman ng mga paraan upang magkaroon ng pantay na pagtangkilik ang mga Pilipino sa pelikulang Banyaga sa pelikulang Pilipino. Para naman sa balangkas theoretical, ayon kina David at Okazaki, ang pagtanggap sa superior perception ng mananakop sa isang tao ay malaking epekto ng kolonisasyon. Ang superior perception nga pala ay tumutukoy sa mga pananaw at paniniwala ng isang tao ay mayroong mas mataas na posisyon sa ibang tao. Maaari itong maging uri ng diskriminasyon sapagkat ang perception na ito ay nagdudulot ng mga pag-uugali at kasanayan na makakaabuso ng ibang tao. Nagdudulot ito ng pagkakaroon ng kahihiyan sa sariling pagkakakilanlan. Kaya ganoon na lamang din ang mas pagkagusto ng mga Pilipino sa mga produktong Banyaga. Dagdag pa rito, dahil sa nagawang tulong ng mga Amerikano noong panahon ng kolonisasyon, ang pagiging pasasalamat o utang na loob nila sa mga Amerikano ay ang pagsuporta sa mga proyekto nito. Bilang kabuang epekto nito sa mga pelikulang Pilipino ay ang mas pagkuhumaling at panggagaya sa pamumuhay ng iba, kaya ganoon na lamang ang mga Pilipino na mas tangkilikin ang gawa ng mga pelikulang Banyaga. Mabigat na impluwensya ang naitala ng mga pelikulang Banyaga sa mga Pilipino pagdating sa iba't ibang bagay. Ito'y pinatunayan ni David noong taong 1976. Kanya pang dinagdag ang halimbawa ng partikular na impluwensya na ito. Nagdulot ito ng kaisipan sa mga Pilipino ukol sa karapat-dapat na ideya ng pisikal na kagandahan na pinaniwalaan ng karamihan sa mahabang panahon. Natutukoy na maganda ang isang tao kung ito ay may western features. Maputing balat ang pinakatanyag sa pamantayan ng ganitong uri ng kagandahan, ngunit ito ay binubuo rin ng mga katangian katulad ng mahiwas na balat, mataas na ilong, at payat na katawan.
upang ang mga katangiang ito ay makuha, ang ibang mga Pilipino ay ginagawa ang lahat. Katulad na lamang ng pagbili ng mga produktong pampaputi at iba pang aktibidad na makakatulong upang makuha ang mga ito at makapasok sa pamantayan ng ganitong uri ng kagandahan. Ang pananaliksik na sinasaliksik ng mga mananaliksik ay isang uri ng quantitative research kung saan kailangan ito'y tunay, konkreto at napapatunayan. At hindi lamang ito na isasagawa dahil sa mga eksperimento upang makakalap ng datos o impormasyon na kinakailangan. At dahil dito, gumamit ng technique ang mga mananaliksik upang makahanap ng datos at impormasyon. At ito ay tinatawag na stratified sampling technique. Ang stratified sampling technique ay isang paraan ng mga mananaliksik upang kumuha ng partikular na bilang na tao na sasagot lamang sa kanilang survey o talatanungan. Ang stratified sampling technique ay isang pagkuha ng datos. Ngunit hindi lamang ito basta kumukuha ng partikular na bilang ng mga tao o ng mga sasagot o estudyante na magiging kalahok ng kanilang talatanungan o survey. Ito ay isang paraan kung saan ang mga taong may kaalaman lamang ang pwedeng makasagot o makabigay impormasyon sa kanilang hinahanap na datos o impormasyon. Dito rin ay nalilimitahan kung sino ang pwedeng makalahok dahil ang pagkalap ng mga impormasyon at datos ay nababase lamang sa mga taong mapipili dahil sa karanasan nila o sa kaalaman nila patungkol sa issue. Ang pag-aaral na isasagawa ng mga mananaliksik ay quantitative na pananaliksik. Ayon sa pahayag ni Thomas 2009 at Bell 2010, ang quantitative na pananaliksik ay tumutukoy sa pag-aaral na gumagawa ng mga numero at siyang koleksyon ng mga katotohanan. Para sa pagtukoy ng mga respondente, ang mga mananaliksik ay gagamitan ng talatanungan o pretest upang matukoy ang mga dapat kalahok sa nasabing pag-aaral. Para sa instrumentong gagamitin sa pananaliksik, ang mga mananaliksik ay gagamitan ng talatanungan o survey bilang isang instrumento sa pagkuha ng mga datos. Sa paggamit nito, matutukoy ang bawat katanungan kung may pagkakapareho o pagkakaiba ang sagot ng mga respondente. Dito ay makakabuo ng iba't ibang resulta ng datos. Ang talatanungan ay ibibigay lamang sa kada seksyon ng Humanities of Social Sciences o tinatawag na HUMSS na strand. Inaasahang bunga. Ang inaasahang bunga ng mga mananaliksik ay ang malaman ang mga dahilan ng mas pagtangkilik at pagkahumaling ng mga mag-aaral sa pelikulang Banyaga kaysa sa pelikulang Pilipino. Malaman ang mga gusto o mga personal na preferensya ng mga estudyante na gusto nilang makita sa isang pelikula. Pangalawa, sa tulong ng mga nakalap na datos, inaasahan na ang mga mananaliksik ay makakabuo o makakagawa ng mga paraan upang mas tangkilikin ang pelikulang Pilipino. Makikita ang mga kulang o mali sa isang pelikulang Pilipino, mga dapat idagdag na elemento ng pelikula, mga dapat baguhin sa estilo sa paggawa ng storya o kwento, tema ng kwento, o yung mga makabagong balangkas na storya o kwento na makapagpapaunlad sa pelikulang Pilipino. Panghuli at ang pangatlo ay ang mga malaman ang mga epekto ng mas pagtangkilik ng pelikulang Banyaga sa lipunan, sa kultura, at sa bawat individual. Malaman ang makikita ang mga posibleng mawala sa kulturang Pilipino at mga pagbabagong dala ng pelikulang Banyaga na makakapagdulot o makakapagbigay ng hamon at problema sa kulturang Pilipino kung patuloy na mas tatangkilikin ang pelikulang Banyaga kaysa sa pelikulang Pilipino. Maraming salamat sa pakikinig. Dito na natatapos ang aming presentasyon. At ngayon, opisyal na tumatanggap ang mga mananaliksik ng mga katanungan, opinyon at rekomendasyon upang mapaunlad pa ang aming mga kakayahan sa pananaliksik.